Ang oras po natin, alas 9:11 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po inyong programa Executive Session. Live na live po kami dito sa aming studios sa Star City. Samahan niyo po kami hanggang mamaya kasapu at kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay at kasama po natin ating mga barkadang sesyonista, Senator J.V. Ejercito at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning. Ano itong mga ito? Ito, ang daming Hindi nakikita sa cam, pero ano itong mga ito? kaya pinapakita ni Sen JB kung Ano nakamonitor kayo sa ba amin. yan? Ano ba yan? Ang daming napalalunan ng Golden ating Golden Dove Award. sa Golden Dove. Kaya sa mga kasama natin, Congratulations sa DZRH. congratulations sa DZRH programs. Puro nanalo. Ang daming mga kalapati rito, no? Ang dami. Baka Parang yan ang hilig. Ha? Yan pa ang hilig mo dati. Hindi, ito, kalapating nakaginto okay. Gold dito. Pinapalakpakan. Pinapalakpakan. Oo, para umikot. Ayun, Maganda. ayun. Alam mo, nakakatawa no? Nung bata ko, yung mga simple joys, no? Kalapate, trompo. Papalakpakan. Wala na yun. Nawala na yun. Ikaw ba yung mga kalapate, pag inaakit mo ba, pinapalakpakan mo yung mga kalapate? Ay, para umikot. Oo, umikot. Pag ilakpakan mo, umikot yung kalapate. Pinapakawala mo sa malayo. Oo, tapos palakpak, pantawag sa para hindi magulo. Pinapakawalan mo yan. Akala ko kung ano silbi nung palakpak eh. Nakakamiss din yung mga ganong panahon. Trompo. Olin. Tsaka, isapin mo, Metro Manila. Nanunungkit ka ng mga prutas, mangga. Kainito. Wala na. Hindi na ano ng mga bata ngayon. Hindi na nga tumutubo sa mga puno sa kalsada yung mga prutas. Wala na eh. Ano tumutubo? Iba na. Puro mga sakit, basura, at saka sakit. Problema ngayon. Sayang. Yung talagang master planning sana. Ano nga pala nangyari doon? Di ba may batas ka na sinusulong well, hopefully, itong 19th Congress, di ba? Hindi umabot ngayon, pero hopefully itong 20th Congress, i-refile mo yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development ulit. Tsaka yung land use. Land use, siguro sana Ay, naman. Diyos ko po, talaga naman. No? Hindi, ito, pag-usapan po natin, sapagkat sa Lunes po, ang opisyal na pagtatapos na po noong 19th Congress. So lahat po ng nanungkulan, lahat po ng mga panukala, mga batas na hindi natapos ay magtatapos na po doon sa 19th Congress. Sa Lunes to, no? June 30, tapos na po ito, no? So ang umpisa ng 20th Congress will be on July 1st. Bagong ano ba yan si JB, Kong Jonat? Kayo nasa Kongreso at Senado kayo. Ano ba ang kalakaran diyan kapag yung mga bills mo na kumbaga nag-second reading o kaya third reading pa nga ano mangyayari sa lahat ng mga hearing, mga committee hearings, ano mangyayari doon sa mga ganon? At on June 30th, at the end of the 19th Congress? Wala na. Ano yan? Talagang you go back. Goes back to square one na ito. Lahat yun. Ganun ba? Yes. Putol na. Everything lahat goes ng mga back. nakabinbin, lahat ng halimbawa, kahit nasa advanced stages na. Oo. Kada umabot ka ng third reading. Kahit na bycam na. Kahit bycam, no? Yes, you have to refine. Kahit hindi na pirmahan, i-refine. Ganun ba? Yes. Ulit-uli? Ulit. Yes. Ayun. Mas mabilis lang yung mas mabilis lang kasi na ano na eh. Tama. Yung halimbawa, yung mga informasyon, yung nakalap mo ng mga previous hearing bago maipasa itong halimbawa advanced stages na. Mas mabilis na siguro isang hearing na lang yan. Kasi nandoon naman din lahat ng data at lahat ng informasyon. Pwede isang hearing tapos committee report na mas mabilis na proseso. So pwede pala yung mga napagtapusan na mga datos, yung mga
Magagamit. transcript ng mga Magagamit. hearing, Magagamit. Yes. pwede pala yun. Yes. Pwede Pero gamitin maghihiring sa ka pa rin. 28. Mag-hearing ka. Mag-hearing, Isang pero ano beses. yun? Ano At style least yun? once. I-adapt mo na lang? Parang adapted or the resource na lang yun? For the committee? Paano yun? Magagamit ng committee yan for Magagamit ng committee. For the Okay. report. For the report, ano? And then submit sa plenary. So, ibig sabihin... Pero ulit talaga yun. Ulit Ulit talaga. ganun Ulit kahirap- talaga. Lahat ng ganun hindi kahirap lumusot. ang ano. Ulit, Oo. refile. Yes. Ano? Yung nga sinasabi ni Kaya ito, doon sa 28 Kaya nga, Congress, refile mo yung Kaya dalawang bill mo, marami, di ba? yes, kaya Yes. marami hindi nakaintindi Oo. itong pagbalik namin ng last 2 weeks. Bakit talagang nag-focus ang Senado doon sa mga priority measures? Ganun kahirap. Oo. Alam ni Kong Jonathan, kasi pag hindi ito umabot, Oo. back to square one to. Back to square. Lalo Ito na yung bang- mga sayang. Ito Kaya ngayon, yung talagang- 19 Congress and JB, ano bang natapos ninyo itong last few, May pito last eh. 3 minutes ninyo? medyo marami rin. Yes. Ako po, yung on my part, yung mga na-sponsor ko nabigay sa akin, Yung mineral. fiscal regime Ayun, on fiscal mining. regime. Mining. Fiscal regime, mining. fiscal Mineral, regime. So, nailusot yun. Yes. Nailusot Ano ba na ito? pasa. Pag sinabi mo nailusot, ay pipirmahan na lang ni Presidente ito. Pipirma na lang. Inano na. Nag-bycam na, tapos na. Okay. Forwarded na. Okay. Enrolled na yan. Enrolled na yun. Kita nyo ito si SNJB, nagtatrabaho to kahit ano yan. Nandun nga ito sa Senado eh. Kahit na wala May na tatlo session. kaya Sen eh. Nagtatrabaho ka pa. Ito tapos yung unfortunately Ano pa? yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Ano yun? Naipasa rin po natin yan, bycam na yan. Unfortunately, Ano? ni-withdraw ng House, no? For some reason, sila Ganun? na lang po Yes. siguro ang magpaliwanag. Pero hindi ko alam kung ano yung rason nila. Pero So, sa syempre, Senado, lumusot na sana yung Barangay Health Workers Act. Ano, parang Pareho, ganun. pareho. Lumusot. Bycam na eh. Bycam na. Pero Kaya lang, nag-withdraw. noong nag-bycam, Nag-withdraw. withdraw. So, babalik yun. babalik. So, is back to square So, one. yan, Okay. tulad yan, Oo. nagkaroon na, advanced stages na yan, i-refile ko yan, itong 20th Congress, siguro magkakaroon isang hearing, kasi nga, may mga data na tayo, may mga information na tayo na magagamit. So, hopefully, mas mabilis na. Mas Hopefully, mabilis, within a ayun. year, Oo. may pasambuli natin. Yung postponement Sen ng barangay elections. Yan ang, Nakapasa ba yun? depende kung, yan, pasado na po yan, pero depende kung dumaan na ng magiging bycam. Enrolled ba? Enrolled? Enrolled na. Dumaan ng bycam na to, no? Okay na, no? Nasa kay presidente na. Nasa presidente na. Opo. Pero ano ba pag di nagtatalunan dito sa barangay elections na to? Kasi ako talaga, I think dapat lang talaga na i-postpone na muna ito, baguhin na. Siguro napapanahon na rin na at least sa barangay maging parang 4 na taon na lang to. Kasi Ang problema, So, nasa konstitusyon kasi. na 3 yung mga years ibang lang ba? requirements na yan eh. Oo nga po. Maraming, alam mo yun, di ba palagi natin pinag-uusapan, kaya kailangan we have to take a second look at the Constitution all over again eh. Kasi marami niyan. Magmula pa nung panahon ni President Aquino Tita Cory hanggang ngayon, pinag-uusapan yung tungkol dyan sa pag-aayos ng Constitution. Magmula kay President Ramos, President Estrada, President GMA, President Noynoy, President Duterte. Lahat ng mga presidente nag-attempt na ayusin ang Constitution all over again. Then nakita that it was a Constitution in answer to the martial law years. Mas ganun kaysa sa total na Pero going ito, forward. balikan natin to kung John, itong sa barangay elections na to. Ano ba pinagtatalunan dito? Kailan i-reschedule? Yung ba lang ba pinagtatalunan? Agree ba lahat? There yung number of years Ang House of Representatives sa Senado na magkaroon talaga ng postponement. Agree naman siguro. Pareho na i-postpone muna yung Yes, but barangay ang election. nagiging issue yung tungkol Gano'ng sa katagal? tungkol doon Yung sa terms. Yung terms. Yung terms. Kasi yung ang gusto ng Senado, ano ba ang gusto ng Senado, SNJB, na term sa barangay? Kung hindi ako kakamali, parang 4 years. 4 years. Oh. Ang, Noong una, 6 years yan 6 years, oh. Sabi Ang, namin, oh. noong una, 6 years. Sobra na yan. Sabi namin, talo pang national official. No? So, 4 years 4 years. yata ang napagkasunduan. ng both houses of Congress. Ayun. O, tama naman Pero in siguro. fact, actually, yung 4 years mas tama sa 3 years. Kasi Oo. gaya yung sinabi ni Kong Jonat, yung constitution natin noong 1987, Oo. parang, ano yan? Knee-jerk reaction yan. to the, Knee-jerk reaction dahil dun sa martial law. Martial law. Martial law, Na tumagal yung mga termino ng mga opisyal. Ginawang 3 years na lang. Pero
napakaigli talaga ng 3 years sa totoo lang. Lalo na kung bago kang opisyal, no? Lalo nung bago akong mayor, sabi ko, First year tapos pa na. lang. First year, nag-aaral ka pa lang. Nag-a-adjust pa lang. Second year, medyo okay na, productive. Third year, nangangampanya ka na. So, isang taon lang yung productive mo. So, yung 4 years, I think, hopefully later on, kaya sabi ni Kong John at kung mare-review natin yung Constitution, mas tingin ko mas bagay yung 4 years para sa local officials. Para sa local officials. Pero ito lang pag-usapan natin. Kasi batas ito, panukalang batas na nasa BICAM na, iakit na kay Presidente. Ang tanong dito, ano ang impact kung ito ay hindi pirmahan ni Presidente? Ano mangyayari ngayon tuloy. sa barangay election? Tuloy. Election. May 15 days eh. Hindi. Pero ano mangyayari nga? Assuming it will lapse into law. Yes. Ayun. It will lapse into law. Tama. So either ibito niya. Kung ibito naman ni Presidente ito, ano epekto? Tuloy ang, ano epekto kung ibito, tuloy election. Kailan sa? December yun. December. December. So pinag-usapan lang naman is i-move to next year, no? Yun ang parang tama, pinag-usapan. kung hindi naman aksyonan, magiging batas na, lapse into law. Lapse into law. Ayun. Next year na. Next year na. Which is, ano yan, Sen? Kailan ba yung... May ba yun? Parang November 2026. November 2026. Dapat lang naman ako I'm in favor really of wag lang magsabay extending, sa taon. extending. Mahirap kasi yung sabay sa... Sabay, mahirap kasi meron din tayo sa election this year eh. Ano to? Yung sa barn. Sa barn. Yung barn ba kailan ba? October yan. October. Magkasunod? Ba't din lang isahin, ano? Another problem yan. Malaman mo kung bakit. Issue palagi yung extension eh. Maski na sa mga barangay. Lalo na SK pati. Kasi magkasama yan. SK at saka barangay. Alam mo, ako pero... yung pagdating ng more than 35 years, more than SK ka na, hindi ka na pwede dapat eh. Alam mo, mga ganun eh. Sa akin lang personal na opinion ko lang naman ito. Pero sana alisin nyo na yung SK. Sa Guniang Kabataan? Totoo lang, wag nyo nang igawing eleksyon ang SK. Ano na lang? Appointment na lang ang SK. Alam nyo, nagiging problema pa yan eh. Alam mo yung mga SK na yan, tinuturuan pa lang natin, ang bata-bata pa lang nito, tuturuan natin maging mga ano to eh. Maging mag-TikTok? baluktot ito, baluktot. Hindi, mag-TikTok. Hindi na, bata masyado eh. Hindi actually, maganda yung konsepto ng SK. Anong matagal na yan. May youth participation. Maganda talaga yan. Pero ang akin siguro dito, sa actual implementation. di ba, magkaroon ng hindi na election to. Appointment na lang ng mga SK representatives. Kasi, ang nangyayari ito, batang-bata pa lang itong mga to, talo pa mga politiko kapag nakampanya eh. Hindi, ako rin kasi naging isa sa mga naging author ng SK Reform Law. Oo. Gusto natin i-reforma, no? Dati kasi naging 15, masyadong bata. 15 to 21 ba? 21. 21. So tinaas na natin ng 18 to 24, 25. Para magkaroon ng kumbaga independence, no? Yung meron na siyang authority to sign na legal document. Kasi dati naman dinidiktahan naman siya ng barangay officials kasi wala siyang legal authority to sign. Kaya lang ganun talaga minsan yung implementation doon mo makikita yung mga flaws. So kailangan talaga i-review siguro. Ito nga tanong si JB, at that age ba would you really say na meron na rin sila na maturity and wisdom to really to work for the responsibilities. Youth, diba? Yayarin tayo dyan pag question natin yan. Hindi natin question. Pero sabihin nga, kung ito ay eleksyon, kung gagawin parang eleksyon ito. Oo nga. Ayun. Di ba? Yun ang problema. It's the issue of election. Di ba? Nagiging, nagiging iba. traditional. Yung pagboto at saka pagpanunungkulan ng mga SK. Sayang kasi batang-bata pa, baluktot na. So young and yet so, alam nyo na. So, kaya nga, natin, nung panahon dati, in fairness sa kabataan barangay days, voluntary yes. ang concept. Pero naalala ko kung Jonat, dati ang ng mga yan sa makiling lang, no, doon lang yung kanilang indoctrination, yung leadership, parang kampo, talagang dilata lang. 'Di ba? Tapos wala pang cellphone kasi noon. So simple, no? Ang buhay noon, talagang camping. So yung pinagdaanan mong experience, hindi mo makakalimutan lalo yung indoctrination, lalo na yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa bayan, patriotism, parang ibang dating. Pero ngayon talagang 5-star hotel, 'di ba? Magagandang restaurant, no? Ay, parang patay na 'yon. Na iba. So sana
maibalik natin, ewan ko kung paano, Yes. yung gano'n para yung experience ba, Iba. tumatak sa iyong puso at isipan. Alam mo, ito philosophical discussion lang naman ito sa ating grupo, no? Pero nasabi mo yan, Sen. JB, napakaganda sinabi mo about instilling a sense of nationalism. Yes. Discipline and service. Ito tanong ko sa iyo, boss. Bakit napakarami ng mga tao, pasensya na, baka may tatamaan dito, ito naman ay pag-uusapan lang po natin. Pero napakarami po ng nasa tayo lang, nasa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno. Kung tingnan mo, ang dami ho dyan na mayroong mga green card. Green card or equivalent sa ibang bansa. Yung mga anak, residente sa abroad. Ang asawa, residente sa abroad. Kuminsan nga, yung mismong nanunungkulan sa gobyerno, Iba na. residente sa abroad. Di ba? Sabihin, ito ba, masasabi ba natin na magiging nationalistic itong mga to? Kung ang unang intensyon at saka ang gusto nito, maging residente sa ibang bansa, di ba? Parang maraming gano'n, hindi naman natin hindi natin, ito na may usapan lang, Ang nangyari kasi, ang sinasabi, Sen at Parindodo, sinasabi ng marami natin mga kabawin, nag-iisip at nag-aaral. We are no longer educating and grooming Filipinos. We are educating and grooming individuals lang. Individuals. Totoo. Kayo lang yan. Hindi, ito lang. Pasarili na lang. Pasarili na lang. Career, gano'n. Nawala na medyo nawala yung patriotism. Alam mo, ito nga si JB. Paano ka magiging masasabi mo may sense of nationalism or patriotism? The sense of nation, wala. Kung ang unang intention mo, boss, ayoko manirahan dito. Gusto ko talaga mag-abroad. Yeah. Iba yung trabaho, dali lang ha. Baka magkamali ko. Iba ang OFW. Iba yan. Iba ang OFW. Dahil ang OFW talaga kailangan magtrabaho sa abroad para buhayin ang kanilang pamilya. Para gumanda ang buhay ng pamilya. Pero yung iba, na hindi naman talaga OFW at marami yan sa pasensya na mga kasama sa gobyerno. Sa pag-iisip pa lang, tapos na napakarami natin dyan na mga anak dinala sa abroad, pinag green card, gusto, hinahabol. Green card, resident, maging migrant. Paano natin bibigyan ng sense of nationalism? Parang yung naging kung makikita mo yung pila dati sa US Embassy. Sabi nga nung minsan, ano ba to? Parang national ambition is to become an American citizen. Parang time na gano'n. Parang ang nangyari, parang sabi, ewan ko, meron akong nabasang dating article, yung damage culture, na parang, kung naalala mo siguro kung Jonathan, si Follows ba yun? James Follows. Na parang, yung ating sense of nationalismo, yung nationalism nawala kasi nga yung kultura natin na damage from the start. Nung bata pa lang tayo, yung mga textbooks nating lahat western influence, 'di ba? Yung A, halimbawa A. Sa bata, turo A is for apple, but hindi A is for atis. 'Di ba? Parang ganon. So sa simula pa lang may gano'n na. Diba? Tapos pag nagkakamali ka, you go home, plant kamote. Parang minamaliit agad yung pagiging Pilipino sa simula pa lang. So, yun ang sana dahan-dahan natin, hopefully yung SK nga sana was intended to bring back the nationalism. In the same way yung KB Days. Nakakaingit paano nagawa nung KB na voluntary in nature, pero ang ganda. Yung pagmamahal sa bayan, yung nationalismo, disiplina, yung samahan. Disiplina, tsaka yung malasakit. Para sa na magsilbi. Kaya maraming mga KB gumaling din Pero parang wala na yatang ganun ngayon. JB, ang gusto ng bata ngayon pag-abroad. Maging tumira na sa abroad. Diba? Ito, sabi nga ni Joey, may mga iba pa nga dyan, gusto manganak yung kanila asawa sa US. O dahan-dahan kayo ngayon. Talo yan. Bawal na ngayon. Under the US, under the new EO, Executive Order of Trump. Which was upheld by the Supreme Court itself. Yung birthright ninyo, problema questionable yan. Questionable. Yung mga pumupunta doon, kapag ang iyong visa ay tourist lamang, ay hindi pagbibigyan na yung anak mo ay maging American citizen, di ba? Questionable yan. Kaya huwag na kayo pumunta
sa Amerika sapagkat Para lang manganak. Napakarami mong bansa na nagbibigay po ng birthright. Hindi lang ho Amerika. I-research nyo. Doon na lang ho kayo manganak. Diba? Para mabigyan kayo ng birthright, citizenship. Spain. Dami dyan. Diba? Saka yun lang, sana nga maibalik yung sense of nationalism. Kaya nga, nalungkot ako, ginagawa kong, yung iba sinasabi, ba't ko ginagawang malaking issue yung pagtanggal ng rebulto ron sa amin, sa San Juan. Hindi, malaking issue talaga yun. Alam mo, kung Jonat, nung mayor ako, bihira kasi yung talagang tumitingin sa ating kasaysayan o history. Kasi wala ka naman boto makukuha dun eh. Sa totoo lang. Hindi nga nila alam dati na yung pugad namin dun eh. Kaya nga. Tsaka kaya nangyari doon, sabi ko San Juan kami, our strength is our historical yung heritage. So yung yung unang bugso ng laban ng Katipunan diyan po sa pinaglabanan. So ang ginawa ko noon na General Dodi at naglagay ako ng rebulto nila Andres Bonifacio. Tsaka pinaganda mo yun. Ginawa mong park yun, di ba? Si President Era pa noon, nung mayor pa lang siya noon, ginawa niya ng pinaglabanan shrine. Ed Castrillo, at least nandun yung dambana na kung saan. Ibig sabihin mo, nawala na doon? Hindi, yun nandun pa. Pero yung hindi pwedeng tanggalin yun. Hindi pwedeng tanggalin yun. Kasi national park yan eh. Tapos yung tinanggal po ni mayor ngayon, Zamora, yung pong Andres Bonifacio na talagang dadaanan mo. Landmark. Kasi kasi kung mapupunta ka sa ibang bansa, kaya nga may landmark na pag nadadaanan mo, papakita mo na, dito nangyari yun. Sense of pride, di ba? Emilio Cinto, Andres Bonifacio nando, tapos Jose Rizal. Kasi pag di na namin pinaglabanan, at least, kahit dayuhan ka, dito nangyari yun. Naalala mo. In the same way, pag dumadaan ka ng Kawit, pag nakikita mo yung Kawit yung shrine ni Aguinaldo, alam mo yun. Naalala mo kaagad alam mo na dito dito nangyari. So, nangyari, tinanggal po ng mayor kasi po, yan ay landmarks na identified na proyekto po ng yung lingkod. Pinasok doon sa loob ng pinaglabanan shrine. Hahanapin mo. Naku, nasa loob ng puno. Ganon? Oo. Kaya ginagawa ko issue kasi nga sabi ko, it's our own way of contributing na sana mabuhay natin nasyonalismo. In fact, meron pa naman dyan, sa ating mga kababayan, meron po tayong museo ng Katipunan na proud po ako sa proyekto to. Museo ng Katipunan, na kasi si Aguinaldo may shrine, si Rizal meron sa Calamba, si Bonifacio, bagamat maraming bantayon, wala siyang shrine. So isang museo ng Katipunan dedicated to the Katipuneros, Andres Bonifacio in particular, sa kanila pong heroism. Sabi nga namin, walang kalayaan kung wala ang pinaglabanan. Tama. Dapat dapat meron tayo laging mapaghuhugutan na kasaysayan. Kung yung ngang dapitan mismo, yung dapitan meron sa dapitan? Jose Rizal. Jose Rizal, yes. Talagang pinaghirapan nila. Ang ganda doon. Ang ganda doon sa shrine ni Jose Rizal. Kung kayo po ay mapupunta doon, dalawin ninyo, makikita talaga kung ano yung kapanahunan noon, paano gumagamot nung naka-exile maganda ang vibe doon. Dr. Jose Rizal. Maganda doon, punta ako, maganda yung vibe. Yes. Maganda. Saka tabing dagat. Kita mo, at saka Di ba niya niligang si Joseph? Napaka-bear. Si Josephine Bracken. Doon sila unang nagtatagpo di ba? Pinuntahan ni Josephine Bracken si Jose Rizal. Si Jose Rizal, parang naligo muna yata sa bati si Josephine Bracken bago pumunta kay Dr. Jose Rizal. Kaya naman meron mali naman mata ni Dr. Jose Rizal kasi sa mata din si Dr. Jose Rizal. Ophthalmologist. Ophthalmologist. Kaya bago tayo mag-break, batiin lang muna natin ang mga nagsusubaybay sa ating FB. Sa DCRHU, si Anthony Abredica, Marla Vergara, binabati ka ni Marla, Sen JB. Si Mamita Dorma, si Hoben Soriano Agbuya, Emerson Biernes Andres Senior from Ilagan, Alvin Saplan, Russell Samulde, watching po Sen JB, Marcia Sally, Helen Dilta, Okbet Pagyo, Lucky Red, Mundomak, Sakuragi Mendez, Tristan Wyatt Gulay, Lucky Red, Alvin Eco, balik yung pangalan. Si Jay Taruk. Si Jay Taruk. Jay, watching. Lagi naka-monitor sa atin si Jay. Ito si Benedicto Serrano, Taytay, Abilino Navarro, Robert Flores,
Jokchok Lastimosa, si JR Sumagi, Lea De Villa, at si Lourdesito Ayado. Good morning at mag-break po muna kami sa Saka si Sino ba? Nakapila yung parang ating Eric Espina from Cebu. Ayun, parang Eric siyempre. At saka si PNP Police Colonel Rolly Onofre, nakikinig din sa atin. Maraming salamat, sir. Good morning. Bati lang din ako kay Congressman Eddie Bong Plaza, no? At saka si Governor Santi Cane, no, ng Agusan del Sur, at siyempre kay Governor Angel Amante ng Agusan del Norte. Yun ang importante. Si Mayor Ronnie Lagnada, mga nadalaw natin na si paring Joe Boys, hindi mo ba? Paring Joe Boy, hindi kami nakita nun eh. Hindi ba nagpakita sa si paring Hindi Joe ko Boy? nakita that time. Good Saka morning. galing pala ako ng Cebu last, na-imbitahan ako sa dinner kay nakilala ko si Governor Pambari Quatro. Ang kanya maganda lang sa kanya, ako hindi po ako no? Kung sino pong governor, tutulungan natin yung healthcare services ng Cebu, no? Kasi talagang isa sa mga main cities. Ang maganda na kay Pambari Quatro, ang gusto niya yung healthcare ay maging priority. So, ayun, maganda yan. Maganda yan. Part of your advocacy. Talagang yan, tinutulak mo naman si NJB. Kung makalimutan, babati rin po ako, binababati din ng congratulations sa bagong kasal na si Marco Bermejo at saka si Isa Barakel na kinasal po last week. At siyempre, ano ba ang bati mo pag bagong kasal? Best wishes. Best wishes lang. Parang, yes, blessings to you. Oh, may you have many more long years of togetherness. Yan. Ang oras po natin, alas 9:37 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po inyong programa Executive Session. Samahan niyo kami hanggang mamaya sa kalahati ng umaga. Huwag kayong aalis dahil hanggang mamaya pa po kami dito sa studio. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po ang inyong barkadang sesyonista. Walang iba, si Congressman Jonathan de la Cruz at Senator J.B. Ercito. Good morning, boys! Good morning. Last day rin sa Monday, last day? yung mga local government officials. Oo nga, Siyempre, mga lokal. Daming mga bago. Ito ha. Daming mga bago. Ito, pag-usapan natin. Naglokal ka si JB. Ito, tanong. Yan bang sa lokal na yan, pwede ka bang mag-last minute dyan na yung mga lahat ng iniwan mong pondo, i-obligate mo lahat na? Pwede ba yung ganon? Pwede rin. Maraming gumagawa na. May ilang gumagawa na. Para pagdating noong... ito ang tanong. Pwede rin, kaya lang, kung ikaw ay maayos na local government official, huwag mong gagawin yun. Ito gusto kong tanungin si JB. Lalo na kung magkaiba, no? Magkaibang partido, magkalaban na mortal, di ba? Ito tanong ko si JB. Ang nagiging problema kasi sa pamahalaan dito, sa pagtakbo ng gobyerno, kadalasan dito, hindi nagkakaroon ng formal na turnover. Lalo kung magkaibang partido. Lalo na magkaibang partido. Ito bang ganitong formal turnover? Pwede bang i-institutionalize to? Pwede bang isabatas ito? Should be. Para magkaroon ng malinaw Transition. na paglipat, hindi lamang noong mga papeles, kundi pati na rin yung, kumbaga, yung estado nung iyong hinahawakang, whether ito ay ahensya, whether ito ay LGU. Alam mo, walang ganun Wala. Walang ganun. Nagtataka ako na kuminsan yung bagong halal na kung sino man, whether siya ay mayor, governor, pagdating doon, walang papeles, walang tao, walang kahit na anong hindi mo alam yung estado. Ano ba? JB, ikaw sa karanasan mo, ano ba ang... this goes not only for LGUs or elected, but even executive department. Sa bureaucracy. Alam mo, sa executive department, marami dyan pag na... Mas masahol pa yung iba. Kapag hindi ka natapos na termino mo o napalitan ka, wala na. Goodbye. Bahala na yung susunod sa'yo. Hanapin mo yung papeles mo kung may makita ka, di ba? Buti nga kung ganun. Sa ibang nangyayari, sinusunog pa yung munisipyo. Nangyayari. Di ba? May mga ganun. Nako. Ibig sabihin, pag nako. Grabe naman. Para maubos yung papeles, ganun. Parang may... Ay ba yun? Yun yung mga hindi eleksyon yun. Yun yung tinatawag namin
parang nadyo doon na liquidation by arson. By arson. Liquidation by arson. May liquidation by floods din, ha? By floods. Meron. Yung babahain, liquidation by floods. Oo. May ganun. Meron. May kanya-kanyang liquidation diba? yan. Pagkatapos doon, nasa na yung papeles? Sorry, we cannot provide because we were... Nabaha. burned down or we were inundated by floods. Yan. So all of the records are destroyed. Pati yung computer, lahat, pati computer namin wala na. Pasensya na po. Yan, maraming ganyan. Pero tama yung sinasabi mo, Bandon. Sana may transition. Yung transition, importante. But that can be put by a law, di ba, Sen JB? Pwede naman isa batas yun, di ba? Dapat. Dapat magkaroon talaga ng batas. Actually, there is such a thing. Kahit Meron walang ba? batas sana, Executive lang yun? orders at Hindi, least executive, that's the proper thing to do sa lahat, no? Ang Kung problema disente nga, ka, hindi kaya naman- lang nangyayari dahil sa politika, Nawawalang pag pagkadisente. lalo na kung hindi sila magkakampi, talagang nawawala yung ganun talaga. Hindi, kaya nga ikaw, Sen JB, kasi maayos ka, matino ka. Kaya yung kung sino man yung papalit sa'yo, lagi mo sinisigurado na may papeles siya, na turnover mo na malinaw yung pondo, state of the city bago ka matapos. Problema eh. Hirap yan. Ngayon, hindi. makakapaka. Ito kasi problema, tumaasa tayo doon sa kagalingan o kabutihan Disente. pagka-disente noong nakaupo. Yun ang problema. Mali. Kung minsan hindi kasi ganoon naman. Kaya dapat siguro sa JB, baka dapat magkaroon na ng either, kasi sa LGU, hindi pwede executive, pwede ba executive order lang? Sa LGU? Pwede. Siguro dapat natin, si kay Presidente In the meantime, na mag-craft ang executive department ng executive order on transition. to institutionalize the manner of transition between officials, kung sa executive department ka, or elected officials pagdating sa LGU. Para lang magkaroon talaga ng ano yung kailangan mo i-surrender. 'Di ba? Ikaw, si JB. Ikaw magte-take over ka kunyari as local chief executive. Ano ang kaisa-isa o kauna-unahang dokumento ang hihingin mo doon sa nauna sa'yo? Ano yung Siyempre, gusto mo? financial statements para alam mo yung estado nung Pondo. yung pondo. Yun. Para alam mo kung ikaw ay bago, para alam mo kung paano ito gagasto, ipoprograma. Yun. Yun ang pinakauna. Oo. 'Di ba? Tapos yung iba Yung status ng mga projects status siguro. ng mga no? projects, Status mga of all programs. projects, di ba? Oo. Programs, Personnel. oo. personnel. Oo. Yung mga iba, sinasabi ni Sen JB, ito po estado niya, ano yan? Yan yung mga utang, naaabutan nyo. Puta, patay. Di ba? Puro utang. Puro utang, Oo. lalabas. Bakit mo pinirmahan ito? Wala. May mga ganun din. May Kung ba- Jonathan, Ay, may mga dami last niyan. minute. Last Pag minute. last term, Tira. Hindi, ito nga, ito pasok pa. sa mga loan. Ito Sen JB, sa mga utang. Mong Jonat. Kayo, Mga alam loans, nyo ito, mga matagal loans. na kayo. Nako, Ito sa amin yata, yung mukhang loans. malaki-laki ang Ito, yan, pinag-usapan ko yan. Yan. Pag-usapan Nag-loan ng aming mayor ng 2.5 billion daw. Balita namin. Teka na Pero dyan. saan kaya gagamitin? Iprinenda na yung ira mo doon. Ito ang tanong kasi dyan Isa pa yan. Kawawa ang susunod. Isa pang issue to, no? Yung mga nagkakaroon ng obligasyon, Yes. nagkakaroon ng utang ng LGU na lumalampas pa doon sa termino na nakaupo. Yes. Ano ba dapat ang policy dyan? Kasi ang nangyayari dito, kuminsan, pagkaaway mo yung susunod at alam mong patapos ka na, boss, babaong kita sa utang. No, patay ka Di na ba? dyan. Lalagay ko lahat ng pwede ko iprenda ko. Lahat ng pwede ko na ibenta ko. Yun ang Ano nakakatawa ba kasi pwede nung- doon, Sen JB? Alam mo, hindi namang masamang mangutang ang LGU as long as ito'y magagamit sa maayos na programa. At saka yung may returns. may returns. Yung may Para returns mabayaran sana. mo yung utang. Para mabayaran mo yung utang. No? obligasyon. Halimbawa, yung San Juan, naamin namin nung term ng aking ina at saka sa akin, nangutang din kami para maitayo yung aming City Hall. No, kasi bahal yun that time. Pero that time, 500 million to 7 million. Napakalaki na nung City Hall namin. Pero meron kayong revenue, Pero yung revenue namin, dahil best fiscally managed LGU kami, was capable, kayang-kaya, na kahit magbayad bayaran. kami ng amortization, ay malaki pa yung pondo na may iwan para sa programa. No? Pero titignan mo doon, ano ba yung kayang iutang na just enough na meron pa rin yung programa, yung serbisyo, hindi mapapariwara o maantala. No? So, ganun po. No? And in fact, yung term ng term ko at term ng mami ko, iniwan man utang pero yung maliit na lang at kayang-kaya. Minimal at halos mawa-wipe out na
At may panggagalingan ng pambabayan. Oo, may panggagalingan at dapat tapos na Alam mo, halos. Sen JB, Kaya lang ngayon, ikaw yun. naku, 2.5 billion. Ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Naku, iba malalaki talaga. Yun Nangyayari nga, talaga diba? yan. Ay, alam natin, nababalitaan natin, ano? Ang daming Meron nga akong isang malaki. may ipapatayong mga malalaking gusali, mga ospital, eskwelahan. Tapos nakaprenda lahat. Ang halaga, 5 billion, nakatiwangwang. diba? Nakatiwangwang. Meron nga akong diba? alam dito sa Metro Manila, tatlong cities, billion ang mga iiwanan na problema. Yun ang problema talaga. Na walang Kasi, panggagalingan ng amortize. ito bang ganito, Kong Jonathan JB, hindi ba ito nakalatag sa anumang, kumbaga parang memorandum circular para pagbatayan nung gagawing hakbang ng sino man namumuno sa LGU na hanggang dito lang ang hangganan ng iyong pwedeng iprenda o ibenta para naman hindi kawawa yung munisipyo o lungsod sa mga susunod na mga termino pa. Actually, there are two government agencies who can actually work on this thing. No. Number one, yung Bureau of Local Government Finance. Yan ang tumitingin ng under the Department of Finance. Yung BLGF. Yan ang tumitingin. O kayo, ito yung mga sitwasyon Pero ninyo. hindi yata ito may power na kumbaga parang overarching power or veto Na power. pwede kang ganunin. Kasi may autonomy kasi. May autonomy. May local autonomy kasi. Nasa batas. Actually, kaya. that's the other issue. Yung tungkol sa up to where is your autonomy in play. Hindi, ito kasi ang problema kung Jonathan. Pag nangungutang ang LGU, wala talagang nakabantay na sinasabi, is this debt being taken on by the LGU something that is financially feasible? Walang ganun eh. Walang ahensya ng gobyerno, walang hanay ng gobyerno na tumitingin o sumusuri doon sa galaw ng LGU. Bakit kamo? Sapagkat sa atin hong batas, sa Local Government Code, ay napakalaki po, napakalawak at napakalakas na tinatawag ng autonomiya ng local government unit. Kaya nga po ang problema dyan sapagkat sa lawak ng kanilang poder, pwede po nila talagang isanla yung kinabukasan ng isang bayan. No, that is precisely where the BLGF and the COA should come in. Yung BLGF, mayroon silang they are mandated to take a look at your finances. They are mandated. Ngayon, kung mahina-hina yung director dyan o ang Secretary of Finance... Ang BLGF, ang hawak kasi yan yung City Treasurer under sa Precisely. BLGF yan Precisely. But the Treasurer will not go against the Mayor, boss. No. Diba? But the Treasurer can always say, Oy, boss. Hindi niya gagawin yan, boss. Bukas wala na siya doon. Hindi, kasi ganito yan. Hindi, in any government office kasi, mayroon dapat nakalagay doon na availability of funds. Availability of funds, pwedeng for ganito, later release ka dyan or whatever it is. And then, makikita mo doon yung balance sheet between your obligations and your income. Dapat mo, ganon. Tama ka kung Jonathan. Pero In theory. In theory, maganda lahat yan. Pero totoo niyan, hindi naman ganun tumingin yung mga namumuno ng mga LGU. Titirahin diba? yung Ang treasurer. tanong lang yan, may pumasok ba? May pondo ba tayo? O dito natin gastusin. Tapos, kailangan natin ng pondo, pwede natin ibenta o iutang dito. Diba? Ang pinakamasakit doon, Oo. ito nangyayari pag nakikita ko, pag umigot ako, yung iba talagang yung nagpo-project lang, basta lang may mai-project Correct. na hindi talaga high impact. Alam mo na yun. Gawin nga natin yun. Alam na Pero this, doon ako diba? nalulungkot kasi mangungutang ka na malaki. Yes. Gagawa ka ng malaking infrastructure na hindi naman talaga kailangan. Pero alam na natin. Pero may mga ganun talaga eh. Minsan ang sakit sa dibdib pag nakikita mo yung mga ganun. Pero ito naman kasi si JB. Halal sila ng bayan. Ayan mga kababayan hinalal nyo po yung mga inyong nakaupo dyan sa inyong mga bayan. Yan nga lang. Ganun talaga. Diba? Kaya yan, on that note, magbe-break muna tayo sapagkat nakapila ang ating mga advertisers na naman. Ang oras po natin, alas 9:54 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Ito po yung programang Executive Session. Third segment po kami. Hanggang mamaya kasapot kalahati po kami Huwag muna niyo pong ililipat. Sabayan niyo lang po kami. Kung magluluto kayo, may ayusin kayo sa bahay,
o namamasyal kayo ha. Hanggang mamaya po kami. Nagkakape lang. Nagkakape lang kayo. Nakikinig lang kayo dito sa chismisa natin. Tayo-tayo lang naman no? Hindi naman kumakalat ito, sa atin lang naman to. Tayo lang. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po, walang iba, yung ating mananakay, number 1, rider. Senator J.B. Ejercito, the late Congressman Jonathan de la Cruz. Good morning, boys. Good morning kay Kanino? Kaador. Congressman. Kaador. Nako. Good morning. Sana next week kasi si Sen JB maalis ngayon baka next week hindi siya alis, baka pwede na tayo. Pwede na uli. 2 beses na siya nawawala. Pwede na uli. Pwede na uli, di ba? Kasi talagang na-tsempo, hindi ko pa natitikman yung pakain ni Kaador. Congador, tama. Ang lakas mo pa naman daw bumulong kay Sen JB. Ay, congratulations kay Alex Ayala sa final siya ng first WTA tournament, no? Sana let's pray for her na sana manalo. Finals na siya. Kailan ba finals ito? Sa Lunes yata. Monday. Nako, sana. Manalangin tayo, pagdasal natin. Kay Alex Ayala. At saka bati lang ulit tayo doon sa mga nakikinig sa atin. Si Sid De Hoya, si Novel Abungin Mandido, si Jean Agron, Arthur Aguirre, sa FB to Floribig Matugas, Robert Flores, Susan Hoffman, Nancy Rose Fernandez, Nanay Rose Fernandez, sorry po, nakikinig sa atin at bumabate sa lahat na nagmo-monitor sa atin. Good morning sa inyo. Ito, si Dr. Lily Huang and family. Good morning. And of course, kay Governor Aris. Governor Aris Aumentado. Ay, kaibigan natin yan, sa Bohol. Ng Bohol. Ikaw talaga, Aris. Aris, saka meron tayong project na malaki dyan, yung Gallares Hospital. Saan yun? Malaki. Sa Cortez, ang laki. It's a 2 billion peso facility, magiging specialty center yan. Sabi nga kay Aris, ipaprioritize natin for the people of Central Visayas. Hindi lang sa Bohol to. Kasi magkakaroon lung, kidney, heart center yan. So dalawa na dyan sa Central. Isang sa Cebu at isang sa Bohol. Bisoto, yes. At saka magandang i-develop sa Bohol, Sena, kasi talagang malaking isla yan. At marami silang pwedeng gawin pa. Tsaka maganda. Isa sa pinakamagandang probinsya ang Bohol. Ang Bohol. For tourism, for agri. Lalong na sa agri siguro. Lalong-lalo sa agri. And then of course, mga kaibigan, Governor Juliet Oy ng Misamis Oriental, kawawa naman si paring Peter. Pero ako ang tamang-tama sa NJB ko, alam ko umiikot ka, yung mototourism kilala yan, tsaka yun sa yung mga pagpo-food vlog mo. Pero ako lang may napansin lang ako nung umiikot po ko, at sana naman po yung ating mga local chief executive at yung mga kababayan na po natin sa mga lugar na to, sana po bantayan lang po sapagkat napakarami po ng ating mga tourist sites. Nasisira sapagkat ang dami po ng basura. Yan. Yun lang po, basura. Tinapon. It all boils down to malasakit. Sayang po marami pong lugar na dapat po ipatupad na po natin yung ano ba yung Sen JB sa abroad, yung bring out what your trash, parang gano'n. Yung pag nagdala ka, sama mo na rin paglabas mo yung basura mo, wag mong iwan. Sana magkaroon ng mga policy na gano'n, no? This should be one of the efforts. No carbon footprint. Wala kayong dapat. Saka pag pumasok ka, may dala kang basura, wag mong iwan doon, dali mo na. Yung bag mo, dali mo. Yung tungkol dyan sa pag-aayos sa basura, lahat of this and a whole nation activity, sana may prioritize ni Secretary Popolo Tilla. Alin yung tungkol sa basura. Hindi lang yan, pati DOT, kay Secretary Prasco. Because it is a total community effort. Hindi lang isa, hindi lang minsan talaga dapat pati tao. Importante. Kasi sayang, alam mo kung bakit? Kasi nakikita natin si JB. Sana nga talaga yung GMRC, sa bata pa lang simula na. Good manners and right conduct. Kita natin na si JB na ang ganda talaga ng Pilipinas. So, ang ganda po ng Pilipinas. Tapos may mga basura. Sa totoo, kung sino man nagsasabi na hindi maganda ho ang Pilipinas, maganda po kalikasan natin, napakaganda, mga ilog natin na iba na malilinis, natin mga beach. Pabayaan. Ang problema lang po nakakalungkot yung daang kalikasan, yung sa may Pangasinan, Zambales, Tarlac, mga Zambales. Ang ganda niya. Ang ganda nun. Ako, Diyos ko, alam mo, nasa Europe ka. Yes. Ganun na. Kaya lang, yung landscape, ang ganda. New Zealand, kaya lang, sinara muli ito kasi ang daming basura ang nagkalat. Nung nabuksan to,
Maraming pumasok, mga motor, Iwan na naman ng sasakyan. basura naman. Nag-iwan. Iniwan yung mga basura. Kaya sinara muli. Sana naman maging responsable tayo. Alagaan natin yung ano. Oo, Yung, it boils tama down ka to dyan. malasakit yung pagmamahal sa bayan eh. Kung mahal mo bayan mo, hindi mo gagawin alam mo yun. nga, si JB, dapat siguro sa lahat ng mga tourist spots natin at saka lahat ng lugar na pinupuntahan natin Clean ng as kalikasan. you go. Yan, may nagsabi. Lagyan, no, Tama. ayan, clean as you go. Tama. Clean Sa as you Tagalog, go. ano ba yan? Basura mo, dalhin mo. Di ba? Siguro parang gano'n. Ano, magpaskill na ho kayo. Wag na po kayo mag-iwan dyan sa kung saan kayo pupunta. Maraming ganyan. Yung Alam mo mga- sa Japan, ha? Ako, napupunta si JB sa Japan. Ikaw, Wala ka makikitang basura. wala ka makita basurahan. O, bakit Diba? walang Pero basurahan? malinis. Ha? Pero malinis. Oh, bakit walang basurahan? Hindi, Di ba? kasi sila, meron, yung May basura community nila, eh, mga ano may nila. dala silang plastic. Kung ano man yung, halimbawa, kumain silang street Oo. food, iuuwi nila yun. Iuuwi nila. Doon nila itatapon. Iuuwi nila sa bahay nila. At sa bahay, required sila na mag-segregate. Tsaka Kaya doon, nakakapagtaka, dinadala no? lahat yun sa bahay. Di ba, sarap kumain sa Japan nung una ako pumunta. Sabi ko, pero pag gusto ko na itapon yung ano, wala ka makitang basurahan. Oo, pero napakalinis. oo. Napakalinis. Diba? Kasi ang nga, kultura nila, di ba? disiplinado sila. Ang kultura nila eh... Parang baliktad eh. Basura mo, dali mo, di ba? Parang baliktad, Gerald Dodi eh. Kung Jonat, doon, ang linis ng Japan, walang basurahan. Dito sa atin, ang daming basurahan, pero yung basura nasa paligid. Oo. Tama, parang baliktad. Parang baliktad. Ay, nako, Hindi, sana naman talagang, yung... ano lang, ha? Oo. Yung malasakit, yung Yung ano, sinasabi ni Sen, na simpleng tungkol- bagay. Yung tao eh. Dapat tayo mismo. Sa tao. Meron tayong pagmamalasakit sa ganyan. Oo, Kasi mahirap oo. yun. Sa lahat ng bagay na makakatulong sa komunidad, dapat we should be Minsan nga, community-oriented. Kawag Jonat, Gerald Dodi, diba dati, nung marami pa nagsisigarilyo, Oo, minsan, oo. nasusundan mo yung mga nasa jeep, ganyan. Oo. O kaya sa sasakyan. Oo. Tapos tatapon na Tapos lang. tatapon na lang. Nako, nakakainis. Meron nga sa highway, di ba? Makikita Pero mo yung dati- lumilipad na mga Oo, disposable basura. cups, mga basura, di Yung ba? pagkakain. Oo, sana po magbago na po yung Yung ugali ganun natin. lang. Simpleng bagay yun, ha? Pero yung doon mo makikita yung malasakit mo sa bayan mo eh. Kasi hindi na, yun, cause ng flooding, Oo. ng nakakasira ng nature, di ba? Ng Ang laki mo. Then tsaka Langit parang eh, lang langit naman din eh. nakakasama ng loob kasi pupunta ka sa isang lugar. Ang ganda, kunyari punta ka ng El Nido, punta ka ng Sagada, Coron. sagada. At saka ito, masakit dito, no? Magbabangka ka. Pupunta ka sa Tapos nakikita isang mo. isla na maganda. Ang ganda ng tubig, ang ganda ng buhangin. Tapos may mga Bigla pag bagay dito, no. puro pet battle. Oo. Di ba? Parang bakit? Di ba? Bakit natin ginagawa yun sa sarili nating pakuran? Ano? Sana po tayo po tama yung sabi lang, clean as you go. Basura mo, bitbitin mo, dalhin mo. Ito, may ginagawa daw. May nagsasabi ni Ron Hunyo. Ginagawa po yan sa 100 Islands. May trash bags na dadalin mo, babalik para may refund ka pang deposit. Oo. Lahat ng Tama bayan, hindi lang sa maganda yung ginagawa sa 100 Islands, pero Dapat lahat gawin po din sana. sila. Gawin na po ng standard ng DOT yan. At saka ng DNR. DNR. Maglagay kayo ng patakaran yan, no littering. Lahat ng basura na pinasok dapat ilabas. And then, yung mga talagang may penalty. Ay, Oo. dapat meron eh. There Oo, has to be a tinuhuli. sense eh. There has Alam mo, to be a sense. Naalala ko nung mayor ako eh. Pag Oo. nakikita ko yung dapat may mga nagtatapon pa ng Oo. pagkain. Huli, hinuhuli mo. Talagang hinahabol ko. Pinabubunot ko. Ay, grabe, ano? Talagang pag hindi mo ginawa yun, ano? Talagang magkakaproblema tayo. Pero, lipat lang tayo sa bag-usapan, puntuhan natin sapagkat magkakaroon daw. Ito, Sen JB, ikaw, talagang pagdating sa kalusugan, health, yan ang talagang tumatak Advocacy sa'yo. mo yan. No? Advocacy mo. O, advocacy mo talaga to. No? Magkakaroon daw ng reorganization ang PhilHealth. Na ito naman ay ipinag-utos nung GCG. Ano nga ba yung GCG? Government Commission on GOCCs. Ayun, ayan. Magkakaroon daw ng reorganization. Ito. Kung magkakaroon man, Sen JB, ng pagbabago o reorganization sa PhilHealth, ano yung dapat baguhin dito? Well, Ikaw, sa unang-una sa'yo, ano sa tingin mo ang dapat baguhin? Well, buti na lang, ito si Dr. Mercado, hopefully, iba na yung kanyang direksyon. No? Sabi ko nga, ang PhilHealth dapat itrato mo ito hindi bilang parang private corporation. Kasi nangyari kay Manuel Ledesma noon, Insurance-based. ginawa niya parang private insurance to. Profit ang hinahabol niya, Profit kita. ang hinahabol, Kita. pinapakita malaki ang savings, malaki ang ang profile, 'di ba? Hindi po ganoon, public service po tayo. We are the only public insurance corporation, no? Na ang nangyayari, ang private insurance, kung Jonat, alam mo na, Gerald Dodi, Oo. kung makakatakas ka sa liability mo, Oo, Tatakasan mo. tatakasan mo o titipirin mo. Ang nangyari tama. dito kay Ledesma, Kay Mandy. kay Mandy, for 2 years,
no? Parang yung si PhilHealth tinitipid yung participation sa bawat hospital bill. Halimbawa, tinitipid dahil yung case rate daw mababa, yun lang. Pero dapat nag-adjust tayo. Kasi andyan ang universal healthcare law. Ang ibig sabihin, dapat si PhilHealth pababain yung out-of-pocket expense sa bawat Pilipino, lalo na sa medical expenses. So, halimbawa, nakakalungkot. Maraming pumunta sa amin, 100,000 ang hospital bill. Ang sagot ni PhilHealth, 7,000 pesos. O 4,000 pesos. Walang silbi. Walang silbi. Walang silbi. Diba? Pero ito maganda, sapagkat inanunsyo na ni Dr. Pangulong Marcos ni Dr. na yung, for example, doon sa, I think, sa, ano ba to, yung, ano ba yun, yung dialysis, dumami na. Tinasa na po ang number of sessions na bibigay sa inyo. Ano yun, mga ganda nangyayari. Pero, tsaka may magaganda naman. Tatlong pwede pang gawin dyan. Number one, yung tungkol doon sa mga providers, whether it is hospitals, clinics, or whatever, medyo dapat tinitignan ng yung accreditation process dyan. Kasi may mga iba, mga ghost mga ghost, ang billings, etc. Ang akin, ako ang Tapos pangatlo, parin Dodo, Sen, yung tungkol sa mga personnel ng PhilHealth. Kasi marami dyan, nagtagal na dyan, at yung kalakaran nila hindi kanais-nais. Sindikato, sabihin mo. Well, let us just say na meron silang operasyon na wala sa lugar. Hindi sila doktor pero may operasyon sila. Super. Super ang operasyon nila. Ang bigat. Mabigat yun. Mabigat na operasyon yun. Lalo na sa regions, ha? Ako, alam mo, isa lang naman po ang batayan para sa akin ng kung ano man ho ang silbi ng isang ahensya ng gobyerno. Lalo na sa public health. Isa lang po. Yung ba naramdaman ng tao? Yan. Ang buhay ba ng tao gumaan? Dahil sa inyo. Ang mga tao ba ay natulungan? Yun lang. Simple lang ho. Wala na tayong pag-uusapan kung paano gawin to. Kaya sa akin, sa PhilHealth, ang una talaga dito, frontline ninyo, ayusin ninyo. Dapat kasi you are a frontline agency. Ang mga tao kapag napunta sa ospital, talagang lumuluwag. Kayo na nagsasabi, sir, papasok kayo, alam namin, meron kayo ditong pasyente, baka gusto nyo kumuha sa PhilHealth. Tulungan namin kayo. Ganun na. Pag na yung pupunta doon, pipila, tapos sabihin, ay, kulang yung papeles ninyo. Wala ba kayo record hanggang ngayon kung ano yung record ng pasyente sa PhilHealth? Simplify nyo na yan. Diba? Ako, ang tagal-tagal ko nagbabayad sa PhilHealth. Pagdating ko ng ospital ako, kailangan ko pang pumila. Kunin yung record mo. Tapos sasabihin, kailangan ko magbigay ng printout. Noong lahat ng binayad ko, ay ano ba, hindi ba may record na kayo dyan? Bakit naman kailangan ko pa magdala? Ano ba silbi ng database nyo? Kung pupunta ako, bibigay ko pa yung aking payment. May ganun pa proof of payment for the past 6 months. So many years. Di ba may record na kayo dyan, boss? Bakit naman ako pa kailangan kumuha nun, di ba? Ayan, issue yan. Tsaka masakit doon. Halimbawa nga, kung halimbawa 200,000 ang bill mo, tapos makukuha mo 5,000, 8,000, masakit, di ba? Parang hindi mo naramdaman. Hindi, talagang hindi mo maramdaman. Sana ito, hopefully under Dr. Mercado, yung talaga intention ng universal healthcare na maramdaman ng bawat Pilipino. Yes. Sabi ko nga, dapat tama kayo, Del Dodi, na pag nagkasakit, pag na hospital, ramdam mo man lang. Halimbawa, 200,000. Ang sinagot ni PhilHealth, 50,000, 80,000. Uy, ang laking bagay. Para sa mo ay kahit papano. Pero diba? ito nakagaan. Kasama po dyan sa pagbibigay po ng mas maganda at mas malaking serbisyo, bantayan niyo po yung mga ospital. Yeah, precisely. Ito ang problema. Ito, tanggapin din natin nangyayari dito. Yung ibibigay sa pasyente, hindi ho natin nila lahat ang mga ospital, ha? Huwag ho kayong magagalit dahil alam ko naman, karamihan sa inyo, maayos naman. Pero may panaka-naka dyan. Na kapag kayo pumasok, sabihin sa'yo, ito ang billing mo, ito ang charge sa'yo, pero kapag sinarge na sa PhilHealth, doble na. Oo. Yun. May mga ganon. Ito ang tanong dito. Yung practice na yan. Bakit ba hindi maayos yan? Simple lang naman sa teknolohiya ngayon idikit nyo na po yung billing ng portal ng ospital sa PhilHealth para real-time nakikita ano ba yung kinukuha na gamit, ano yung gamot na ibinibigay, anong serbisyo ang binibigay, at automatic nakikita ng PhilHealth. Nako, maraming hospital, huwag kang pumunta sa ibang mga hospital, parin Dodo, ha?
May papalag. Delikado ka. Delikado ka. No. Sasabihin sa'yo, ay, hindi ho mangyayari yan. Oo. Ito, hindi namin gagawin yan. Na alam ng pasyente kung ano yung inabot namin sa PhilHealth. Wala yan. Hindi Saka pwede yan. alam mo, General Dodi, kung Jonathan, hindi lang kasi PhilHealth lang ang may kasalanan, Yes. no? Sa lahat na ito. Yes. Tama kayo. Minsan yung ospital. Minsan may doktor din. Yeah. Minsan yung PhilHealth personnel. Kumbaga collusion to eh. Oo. Na yung Pagkukutsabahan. Kutsabahan. pondo. So nangyayari, yung dapat na pondo, sana doon sa talagang may sakit, sana yung sinasagot ang PhilHealth na malaki. Kaya lang, dahil dito sa mga ganitong upcasing, Yes. Yan. na ito malaking scam yan, yung upcasing, na halimbawa, simpleng bronchitis lang. Oo. Gagawin nila Sasabihin. pneumonia. COVID, pneumonia. Ako, laki nun. Severe pneumonia. So, Oo. laki ang singil. So, alam mo, niloloko natin ng pondo ng ng bayan yan eh. 'Di ba? Para sa health sana. So, itong mga ganito kailangan talaga pag merong naging napatunayan, dapat talaga kasuhan din. Para hindi Hindi mangyayari para magtanda. Hindi mangyayari yung boss. Hindi, kaya kailangan may mag-sample kasi. Hindi, yun na kailangan talaga may masample. Yun ang ating hinihingi kay Dr. Mercado. Because after all, he is trying to prove Di ba himself na may workout. hospital dito si Mercado? Meron. Umalis na siya. Actually, Ayala siya dati. Si Dr. Mercado Ako, workout. sige. Hindi ko na ako magsasalita. Anyway, aside from all of these things, yung tungkol sa technology, technology-driven of services ninyo, sana umpisahan nyo na ayusin. Kasi yung portability ng mga record, hindi nangyayari. Oo nga. Kung ang record mo... Paniwalag mo yung portability. Ano ba yung portability na yan? Halimbawa, ikaw ay PhilHealth member ka na nasa Region 1. Oo. Ngayon, nagkasakit hospital ka dito sa NCR. NCR, you have to produce yourself. Wala silang, walang connectivity. Region 1 at saka kailangan dadalhin mo yung papakuha mo. Anak ng pati, may sakit ka na nga. Gusto pa, lumabas ka ng ospital, kunin mo record mo, saka bumalik ka sa O kaya ospital. pakukuha mo dun sa kamag-anak mo. Oy, kunin mo nga yung record ko dyan, etc. Wala. Alam mo bang maraming ganyan na government agencies, yung portability, wala. Yes. Totoo yan. Totoo yan. Halimbawa, just to give you an example, civil service. Ikaw civil service eligible ka. Ang record mo nandun ka dahil nagtuturo ka sa halimbawa sa Kalinga. Oo. Pag pumunta ka sa Manila, wala kang dito. Wala record. Walang connectivity, nagwo-work. Ay nako, sabi ko, patay tayo rito pag ganyan. Tapos yun OFW tayong dalawa parin Dodo. Nanggaling tayo sa Sektor ng overseas. OFW. Portability problema yan. Ay, totoo yan. Ang laki niyan. Totoo yan. Ay, nako. Yung record mo, hindi man lang nire-record sa central server. Totoo yan. Wala. Siguro kami lang sa OWA ang may record na kompleto. Baka Kami lang kayo. Hindi, alam ko. Kasi pero sinigurado ko ang record namin. yun na lang tungkol doon sa ikaw ay dati kang nagsilbi na. After 6 years, bumalik ka rito, kukunin mo yung OCE mo. OEC. OEC. Oo. Patay ka na. Wala. Oo. Kasi walang record. Walang record. Pero ano yung POE kasi yun, boss? Hindi, ibig sabihin ko, DNOY. ganyan. Ngayon DNW na ngayon yun. Pero sure, gagawa ng paraan yan ni Secretary Johnny Hans Leo Hans Kakdak. Kapag Ngayon. napakagaling at napakasibang dito. Nandun nga siya sa ngayon eh. Hindi, nakabalik na. Nakabalik na. Jordan. Ngayon, Oo. yan ay hindi lamang sa DMW, hindi lang sa PhilHealth, hindi lang sa civil service. Nako, almost all government agencies. Kaya si Secretary... Anong ginagawa ng DICT? Kaya nga, si Secretary Henry Aguda, this is a challenge to you, sir. Kailan medyo mo yan. Pukpukin mo yan. Ang problema kasi, kanya-kanya... Ano problema dyan? Lahat ng government agencies, kanya-kanya sila. Bakit kasi nagkakanya-kanya? Yan ang problema dyan. Kasi walang guidance ang DICT. Kaya nga, yun ang problema. this is a challenge to Secretary Aguda. This is now a new challenge. Dyan sa DICT, marami yung medyo marami yung kay ninja dyan, ha? Pag hindi nyo po alam, Secretary Aguda, medyo may problema kayo. Oo. You're not Aguda, You're not Aguda. Hanapin ninyo si Inspector General Dodo Dulay. Para mabigyan kayo ng intelligence report tungkol dyan sa nangyayari dyan. Lalong-lalo na yung isang USEC ninyo dyan. Ay, ganun. Ay!
Boy. Na itatago natin sa pangalang. Dave Armeron. Ikaw talaga. Grabe, oh. Grabe. Ayaw, galing yan dyan, Akala ko, iba pa naman yung tutumbok ko. Pero sige, pag-break muna tayo. Kasi kailangan tayo mag-break. Sabaga maglala segment na po tayo. Ang oras po natin, alas 10:18 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Last segment na po namin. Huwag po kayong bibitiw, sapagkat konti na lang ho, nalalabing oras para sa aming programa. Pero bago po yan, babati muna kami sa mga nandito sa aming mga Facebook page, sa ating online. Batiin ko lang si General James, retired General James Brillantes. Good morning, boss. At siyempre, babatiin din natin si retired Police Major General Charles Calima ng mga grupong grupong San Miguel. Good morning po sa inyo. Nasa San Miguel ba si Charles? Of course, siya ang doon, head doon. At of course, batiin lang uli natin ang ating kasama dito sa DZRH dahil ang ating Best AM radio station. 28 Golden Dove Awards ay para sa DZRH program. Ang dami, Ang daming kalapati rito, Puro gintong kalapati. Hawak po ni Sir JB, Ang dami rito sa harap ni. Pero mas marami sa harap mo. Ang dami. At ito, hindi ito mababang lipad. Naka-steady na to. Mukhang matindi. Ito mga kalapati na po ito, kunin ko. Naka-steady na po ito. Mukhang matindi mga kalapati nandyan sa'yo. Ito yung mga hindi na mababang lipad to. Mga kalapating dumapo na. At sabi po ni Sen JB, tandaan nyo, para dumapo ang kalapati, palakpak lang ho ang kailangan. Para alam ko sa ito. Parang alam na alam mo. Sanay ito si Sen JB. Hindi lang na pagsasakay, riding, pati sa kalapati. Ito na bata ka para alam kung saan yung Ayun. Saan lumilipad. Napakagaling. Alam, bilib ako sa iyo, idol. Good morning. Good morning. Good morning kay Uncle Sam. Uncle Sam. Ombudsman. Justice Martinez. Sam Martinez. Good morning, sir. Good morning. At siyempre, nagpaparamdam din sa atin at nagmo-monitor. Walang iba. Napakagaling natin na NBI Director, si Idol Judge Director Jimmy Santiago. Ayun. At kahapon lang, bumisita nga sa Bilibid. Good morning. Good morning. Ito, si Judge Jimmy, napaka-kisig pa dito, no? Talagang napaka-active pa. At saka itong siyempre, yung ating palagi nakikinig sa atin, si Bong Belhica sa San Juan. Ang dami mga sinasabi tungkol sa... Bong, ang dami mong sinusumbong tungkol dyan sa San Juan, Oo nga. Malagi. Ay, nako. Marami minabati yan, At saka ito lang, bago tayo. Kasi konti na lang, Pero natutuwa lang ako at hindi ko alam kung natutuwa ako o ano. Ito na kayo na magsabi. Sapagkat lumabas sa balita ngayon, ito, ano naman nasa news naman ito, hindi naman po kaila ito sa inyo. Meron na daw pong, ito, $12,800 millionaires ang Pilipinas. $12,800 millionaires. So, sabihin, pag dollar, 58. Siyempre, dollar yan, di ba? 58 million. So, kung dollar million, meron ka dapat at least $1 million sa bangko. Di ba? Tama ba? Pag $1 million, ano yan? Di ba? 58 million ka agad yun. 58 million? 12,800 na Pilipino ang meron na kagad minimum na 57 million pesos. Ngayon ako, gusto ko lang tanongin dito, ilan dito sa 12,800 ito ang may negosyo? Diba? Gusto ko lang, curious lang ako. Make it, Make it productive. Put it to productive use. Hindi. Tsaka gusto ko malaman, sino itong 12,800 na ito na may dollar? Tingnan nga natin. Baka naman pwede yung inabas yung 12,800 na yun. Tingnan natin sino-sino dyan yung may negosyo dyan at makita natin. Good morning diba? din. Ito, good morning din kay Secretary Manny Bunoan ng Department of Public Works, Secretary Ping Aliling ng DSUD, and of course confirmed na ba si Secretary Aliling? Hindi pa, papasok pa lang. And then of course si Undersecretary Jopi Salbahan ng DILG. Si John P. Si John P. Yes. Birthday ba niya? Hindi naman. Bumabati lang tayo. Ay, magaling yan. Si Yusek John P. At matagal na yan sa gobyerno at marami nang magaling na kalaman niya. Saka babatiin ko lang. Happy birthday rin kay Tutsi Angara, ang asawa ni ang may bahay ni Senator Sani Angara. Secretary Sani Angara. Happy golden na. Pero mukha siyang
mukhang teenager. Yes. Si Yes. Tutsi Angara, happy birthday. Happy birthday Golden na po. ba? Golden na ba siya? Yes. Akala ko nasa mga Magkita-kita late tayo mamaya. 30s pa lang Kaya po, habol sa inyo dyan sa Parang Sa late Boracay. 30s, akala, may, golden na pala, Ma'am Tutsi Happy birthday Happy birthday po. Happy Oo, birthday. At talagang At siyempre, batiin ko lang ang bagong hirang na SEC chairman, si Francis Edlim, sapagkat pinawasan niya na by 50% yung mga corporate fees sa SEC. Ay, salamat naman. Maglagay At least, kayo alam ng nyo, yun action yung isa. center. Unang-una, magbawas kayo dyan sa mga forms ninyo, 50%. Yes. Tama yan. Tama yan. Agree kami. Sabagat napakamahal. Pangalawa, sana naman sabayan nyo rin yung fee ninyo ng serbisyo. Yes. Paglagay kayo ng tao, Action center niyo. nasasagot. O, hindi yung mga robot ang pinagsasagot ninyo. Puro mga nasa telepono lang, hindi namin makausap. Pag may reklamo kami, hindi namin masabi. So, kasi, hindi ka nga makapag-follow up. Yes, wala. Diba? Hindi Baka pwede. Chairman Francis Edlim ng SEC, Securities and Exchange Commission, baka naman pwede po ninyong lagyan Baka ng naman, baka one naman. body Baka naman. na pwede hong puntahan lang ng tao sa opisina Oo. ninyo at pwede rin tawagan. Alam niyo po na importante sabagkat yung personal na tao na Iba yun. ilalagay ninyo, Iba yun. meron po tinatawag tayo sa gobyerno na client feedback. Yes. Doon nyo po makikita kung ayos ba serbisyo ng isang opisina, At hindi- ginagawa ba, may reklamo ba ang taong bayan, di ba? Yun po. Hindi yan. ho namin papakialaman yung mga Merkano nyo dyan. Ay, hindi na. Hindi. Porket hindi magkaroon kayo ng tao doon nakakausapin. Oo, yun lang importante ho dyan. Sana medyo maglagay lang ho tayo. Pero maganda yung ginawa niya. Congratulations, good job ho yan. Yung binawasan ninyo. Yung Napakamahal na ho ng fee ninyo. Tama. Sa totoo lang, In fact, dapat nga yung paghanap lang po ng mga dokumento. Diyan, kung online lang naman, dapat nga wala na po dapat fee yan. Yung fee lang, pag gagamitin na gusto nyo talaga ipa-certify at gagamitin sa isang lugar, Yan, pwede sa yun. abroad. Pero kung magre-research lang sana pwede na nyo ilibre Oo. na lang. Sa Amerika nga, yung record ng mga kumpanya dun Libre. Sa stock exchange, libre. Pwede Oo. i-download, open lahat. Baka pwede yung magaya natin, i-open ho ninyo. Para yung taong bayan, pwede hong halungkatin yung dokumento Lalo dyan na yung ng mga kumpanya. nag-i-scam na SEC registered. Ay, alam mo, ito Dami yan. in fairness, madami hong nagpapanggap na registered sa SEC na hindi naman registered. Ayan, nakita nyo na? Isa na ho dyan, yung nagpasok noong sibuyas. Ayan. Na ako naman nagtataka, bakit nyo naman binagyan ng permit ito na magpasok ng sibuyas nang hindi nyo sinecheck kung yung kumpanya na nasa likod nito ay totoo. Paano nangyari yan? Nakapagpapasok Wala ng... daw. Di ba? Nakapagpapasok ng... Wala daw yung permit, sabi ni Secretary. Smuggle talaga to. Smuggle daw talaga. Sabi ni Ay, Secretary Lauren. At ito sorry tatapos na tayo, extended na nga tayo. Pero nababahala ako doon sa madami ng... Yan Sa dami ng smuggle. Hindi lang, pati shabu. Daming Diba? mga smuggle. Madami Ang na naman. dagat natin parang nangingisda na yung tayo ng shabu sa dami ng Dami tinatapon floating, dito sa karagatan. Floating. Pero ito ba sinyalis ba to nang dahil humihigpit na yung ating pagbabantay sa ating mga puerto? Or ngayon lang nadidiscover ito at nababuking na... Baka dinadivert lang kayo. Ayan, baka ang Yan, dami shabu. Kaya sabi ni Pangulong Marcos, pag nahuli ninyo yan, sunugin ka Sunugin nyo agad. Sunugin ka agad, boss. Sama nyo yung mga kriminal kasi nahuhuli, walang kriminal. Oo. Hindi, kasi nilagay sa laot So, Sabi medyo nga ni hindi malaman. Secretary Boying, Oo. crime without a criminal is not a crime at all. Oo. Dahil may crime pero walang kriminal. Oo, May paano offense pero walang offender. Maraming ganyan. Marami. Marami! Marami. Pero yun na. Wala na tayong oras. Sapagkat na ito, sinesenyas na tayo. Ang tagal na raw natin dito. Magbabayad na daw tayo. Pag na-extend tayo. Kaya magpaalam na tayo. Yes. Boys, paalam na kayo. Yes, maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. J-Bears, ito po muli sa susunod na linggo. At maraming salamat din sa Calasiao, Pangasinan. Galing po ako doon. Oy. Dumisita Mayor ako. Congratulations kay Mayor Patrick Karamat. Bagong batang-batang mayor. Congratulations sa lahat ng opisyales ng Calasiao, Pangasinan. Mabuhay kayo. Yun. Yan. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Sa ngalan po ng aming mga kasama dito, si Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin, si paring Ed Javier at si paring Pau Capino,
This executive session is adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Salamat, Facebook. Thank you.